Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, i-share ko naman sa inyo is ang reason kung bakit mura ang iPhones through online selling gamit ang mga applications na Facebook, Instagram, Shopee, and Lazada. Disclaimer muna sa mga manonood, ang informations na i-share ko sa inyo is based on my own experiences, realizations, and observations while I am selling different iPhones dito sa amin. So, ayun. As you all know, meron ako ritong iPhone. And para maniwala kayo na legit na paano ko ba nalaman kung bakit mura yung mga iPhone, ayan. Meron akong sarili ko and bumili ako ng sarili ko. So, first, binili ko tong iPhone na to for 8,000 or 9,500 ata. iPhone 664GB. So, mura na yun or mababa na yung presyong yun for a brand new iPhone. So, first reason is second hand or third hand na tong iPhone na to. So, tanungin mo yung supplier mo kung pang ilan or kailan, basta kung bago or mga ganyan. Class A, Class B pa yung mga phones na ibibigyan nila sa'yo. Kasi kapag sinabing Class A, konti lang yung dents, ganyan, or halos walang dents, yung tipong brand new pa siya kung titingnan. Tapos, kung Class B, ayan, may mga dents na siya. Next is, second reason, aside sa mura, second reason is, napalitan na yung parts. Pwedeng yung home button, ito, guys. Yan, pwedeng napalitan na yan, or yung LCD mismo, or yung battery. So, yun yung second reason. Pwedeng hindi na original yung part ng phone. Again, part ha, kasi pwedeng LCD lang yung pinalitan kasi malay nyo, yung dating gumamit is nabasag yung LCD, so pinalitan para may magkakagamit ulit. And pwedeng ang napalitan is yung battery kasi kaya siguro hindi na ginamit ng unang user yung phone kasi yung battery is kailangan ng palitan. So instead na bumili, pinalitan na lang niya yung phone niya. Ganon. So yun yung second reason. First is mura, second is pinalitan na yung part. Third, pwedeng binenta lang yun sa online seller or sa mga supplier kasi kailangan maubos ang phone or kailangan ng fund kaya siya mura. May time na ganun, yung tipong kailangan nilang makareach ng quota nila or kailangan nilang mapaubos yung phones na hawak nila para lang makakuha ulit ng bagong stock. Ayan, kaya minsan sinisale na nila from 2,500, binibenta nila ng 2,100, yung mga iPhone 4, ganun yung mga presyohan. Pero, pwede pa siyang mas mababa ng presyo sa ibang online seller like Chanela Store and other store na makikita nyo sa Manila. Tapos, ayun. Usapan naman natin yung presyo. Actually, yung presyo niya iba-iba sa iba't ibang store na nagtitinda. Iba sa Chanela Store, iba din sa mga gadget, something. Meron ganun sa mga Instagram. Hindi ko lang alam yung mga pangalan nila, pero merong mga mura doon. And, iba din yung presyo sa Green Hills or sa kung saang alam nyo na pwedeng bilihan ng phone. Iba-iba sila ng presyo kasi iba-iba sila ng supplier. Pwedeng isa lang talaga yung supplier nila tapos parang dinidistribute na lang into different places. Ganon. So, kung halimbawa, diba, ako yung distributor tapos yung mga wholesalers ko, 10. So, kung halimbawa, itong first 5 na to, ang nakakuha na units is almost 100 units. Syempre, iba yung presyo nun kasi wholesaler sila, wholesale price yung makukuha nila. And tsaka nila ipapasa yon sa iba pang resellers nila. So, yun. Sa resellers, siya nagdadagdag ng presyo. Let's say, ang wholesaler, nakuha niya ang isang unit for 1,500, ipapasa niya yun sa reseller for 2,000. Tapos, tsaka naman magbebenta yung reseller ng retail price or ng selling price niya like hanggang 2,500. So, sabihin natin merong additional 500 ang mga seller. Pasa-pasayin, syempre, wholesaler to distributor, mga ganyan. Tapos, hanggang mapunta sa mga reseller and retailer. So, meron na tayong 3 reasons. Yung presyo, yung second hand, and parts. Now, punta naman tayo sa mga accessories. Pang-apat na reason kaya mura siya is yung accessories, hindi na siya yung brand new. Kumbaga mga replacement accessories na lang siya, replaced na yung headset, hindi na brand new, mga ganyan, yung charger, yung connector, yung adapter, hindi na siya
brand new. Okay? So, yun yung pang-apat na reason. Hindi na rin original yung box na makukuha mo. Like this one, hindi na siya original. Tapos, ayun. Pang-fifth na reason is, kung mapapansin nyo, kung sa Apple Store or sa Mac Store kayo bibili ng inyong iPhone, bukod sa yung presyo niya, yung accessories original, wala nang warranty. Kasi nga, diba, second hand mo na siya nabili. So, wala nang warranty ang iPhone na bibili mo sa online seller or sa Lazada. Kung magbibigay sila ng warranty, hindi na kasing tagal ng warranty na makukuha mo sa Power Mac or sa Mac Store or sa Apple Store, ganyan. Hindi na siya ganun. Hindi na ganun yung warranty niya. Like, ang ibibigay na lang nilang warranty sa'yo is 1 week or 1 month para ma-check or ma-test mo yung iPhone kung gumagana lahat. Yun yung 5 main reasons kung bakit mura ang iPhone. So, yung pang 6 is hindi na siya totally main reason. Minsan, nagbebenta yung online seller, minsan ini-inform nila na yung home button hindi gumagana. So, ang presyo ng iPhone 6 is 8,500 or 9,500. Tapos, kapag hindi na gumagana yan, babagsak presyo na lang yan ng 7,000 to 6,500. Kasi ito, diba, yung fingerprint scanner meron ang iPhone 6. So, wala na siyang fingerprint scanner. Tapos, hindi nagagana yung home button niya. Bale, ang gagamitin mo na lang is yung power. Tapos, itong, yung power button. Tapos, itong, ano na to. Hindi ko alam yung tawag dyan. So, ayan, yung bilog na yan. And, pang 7 na reason, kaya din siya mura is marami ng dents yung iPhone, marami ng gas-gas sa gilid or sa screen mismo, kaya siya mura. Kasi, diba, sinong gustong bumili ng iPhone na may scratches na, tapos may mga dents pa sa harap, diba? So, ito sa akin, wala siyang dents, kaya ganun pa yung presyo niya pagka bili ko. So, wala siyang masyadong dents and it looks like a brand new. So, those are the main reasons na may isi-share ko sa inyo. And, pwede rin iba yung sabihin ng supplier na bibilihan mo kung bakit mura yung iPhone. Basta isigurado na lang kung yung ibibenta sa inyo is legit or fake, and i-check nyo kung semi-FU or FU. What I mean with semi-FU is semi-factory unlock or factory unlock. I-check nyo yon, guys, ha? Para ma-check nyo yon, i-erase all setting nyo lang kapag walang lumabas na SIM not supported. Ibig sabihin, factory unlock yon kapag may lumabas na SIM not supported, ayun, semi-FU lang yan. And kailangan nyo ng chip para ma-activate siya ng semi-FU ulit. Anyway, yun lang for this video. Do not forget to subscribe to my channel. Click the bell button below para ma-notify ka in case mag-upload ako ng bagong video. And follow me on all my social media handles. Kung may suggestion kayo na next video or kung ano yung video na gusto nyo gawin ko para malaman ninyo or para mapanood ninyo, please comment down below and I'll be doing that once na meron na ulit akong time. Yun lang, guys. Bye!